Mga kaibigan, nagsisisihan ang Pilipinas at China kung sino ang may kasalanan sa nangyaring insidente na naman kahapon doon sa katubigan malapit sa Pag-asa Island. Yun ay territorial waters ng Pag-asa Island, which is inaangkin, mga kapatid, ng Pilipinas at ng China. Pero syempre kung usaping legality, panalo Pilipinas dahil meron nga tayong arbitral award. Meron tayong arbitral ruling noong 2016 kung saan ay napawalang bisa yung claim ng China doon sa kanilang tinatawag na 10-dash line o 9-dash line. Ngayon, ang sinasabi ng Pilipinas, mga kapatid, pinangga tayo ng China, which is kitang-kita naman sa video, di ba? Pero ang sinasabi ng Beijing o ng China, kasalanan daw natin. Pinag-uusapan na to, mga tol, ngayon sa mga international media. Katulad na lamang nitong panonoorin natin ngayon dito sa WION. Sabi rito, Philippines calls China's actions bullying. Habang Beijing blames Manila for illegally entering waters. So ayon sa kanila, illegal na pumasok daw ang Pilipinas doon sa kanilang katubigan. Pero kung pagbabasehan natin ng international law, talagang walang karapatan ang China diyan sa lugar na yan. So ngayon, mga kapatid, sino ang dapat paniwalaan at sino ang dapat sundin? Ang claim ng isang bansa o ang sinasabi ng international na batas? Ayon nga rito sa report, the Philippines said a Chinese ship deliberately rammed one of its government vessels. Yung BFAR kasi government vessels yun in the disputed South China Sea on Sunday. Though, Beijing blamed Manila for the incident. So sinisisi tayo ngayon ng China. Well, panoorin natin to, mga kapatid. Bigyan natin ng reaction and commentary. Samahan ninyo ko bilang mga Pilipino. Siyempre, mga tol, alam naman natin kung ano ang katotohanan. Alam natin kung ano ang naaayon sa batas. Pero syempre, magbibigay tayo ng reaksyon para na rin sa ating ibang mga kababayan na hindi pa aware sa mga ganitong mga pangyayari dito sa may West Philippine Sea. So panoorin natin to. Bago natin simulan, syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito sa YouTube channel. At kung sa Facebook ka naman nanonood, syempre like ka rin and follow dito sa ating page. Alright, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Tensions are escalating in the South China Sea as well. China and Philippines are trading blame with each other after their... Trading blame with each other. Nagsisisihan ngayon ang Pilipinas at China. Pero syempre, kung meron dalawang partidong nagsisisihan, halimbawa ikaw neutral ka, kanino ka papanig? Doon sa sinasabi ng international law, wala kang basihan dyan, illegal ka dyan. O doon sa sinasabi ng international law, tama, ikaw ang tama. Diba? Nasasakop yan ng EEZ mo. May jurisdiction ka dyan. Diba? Boats clashed in the disputed waters. Now, the images released by the Philippines Coast Guard shows Chinese ships shadowing and blasting water cannons at Philippines ship near Sandy Cay, which is a part of the Spratly Islands, an area which is claimed by both China and Philippines. Again, mga kapatid, ginagawa natin tong reaction video na to hindi para magpalaganap ng hate. Okay? Hindi tayo nakikipag-away sa China o sa mga Chinese people, mga tol. Gusto ko lang linawin sa inyo. Hindi tayo dapat magalit. Diba? Hindi kayo dapat mang-away, hindi kayo dapat magalit, mga tol, sa mga Chinese people dahil wala naman silang kinalaman dyan. Lalo-lalo na yung mga mamamayan. Marami tayong mga kaibigan dito sa Pilipinas. Marami tayong mga kasama na rito ng matagal na panahon na ng mga Chinese na maayos naman naghahanap buhay dito. Diba? Hindi nyo kailangan itigil ang pagsuporta sa mga Chinese product, mga kapatid. Kasi me, myself, diba? Ako, aminado akong paborito ko mga Chinese food. Diba? At masarap naman talaga. Siyempre, pumapasok pa rin tayo sa mga mall, mga Chinese mall. For example, dito sa may Binondo, di ba? Meron dyan Chinatown. Di ba? Hindi natin kailangan magalit, mga kapatid. Hindi naman tayo kasi ganong uri ng tao. Pero kailangan pa rin nating igiit yung ating karapatan dito sa karagatan na nasasakop ng Pilipinas, exclusive economic zone. Diba? Hindi natin kailangan, mga kapatid, idamay ang lahat. Kailangan lang natin is iprotesta yung ating karapatan, yung kanilang panggigipit nitong CCP, hindi ng China kundi ng CCP. Diba? Tuloy natin to.
Philippine accuses China of ramming vessels. Kasi binangga tayo, tapos winaterkanon pa tayo eh. China, 2 Philippine vessels illegally entered Chinese waters. Chinese waters daw. Base saan? Batay saan? Batay sa UNCLOS, batay sa international law, arbitral ruling, di ba? Walang basehan, baseless etong 9-dash line o naging 10-dash line na ng China. Sa madaling salita mga kapatid, mali sila. China's Coast Guard says 2 Philippine government vessels illegally entered Chinese waters and 1 ship dangerously approached a Chinese vessel. China insists that it was the Philippines that provoked the incident, but Philippines accuses China's Coast Guard of deliberately ramming a Filipino fisheries vessel after firing water cannons near T2 Island. Lagi natin sinasabi ang problema talaga rito mga tol is kawalan ng respeto. Yun talaga yung pinakaugat dyan, kawalan ng respeto. Una, kawalang respeto sa kapwa mo bansa. Kawalang respeto sa maliit na bansa. Kasi nga malaki ka eh. Kaya nga kabaliktaran niya dun sa sinasabi nila, di ba? Yung nagsalita sila dun sa United Nations General Assembly. Sabi nung nagtagapagsalita nila, di ba? Malaki man daw o maliit na bansa, kailangan nakakaranas ng pantay na pagtrato. Di ba? Fairness, equality, justice. But in reality mga tol, eto nasaksihan na naman natin na talagang napakalayo nung sinasabi nila doon sa nagiging aksyon nila dito sa West Philippine Sea. Kasi nga meron ng hatol eh. Etong 9-dash line nila, nagsimula lang yan noong 1947. Pumirma sila doon sa UNCLOS 1982 mga tol, pero hindi nila kinikilala. Inarbitrate natin yan sa tamang lugar, sa tamang venue. Hindi pa rin nila kinikilala. Diba? Almost 90% ng South China Sea, inaangkin nila na talagang sumakop na rin mga kapatid sa exclusive economic zone ng hindi lang ng Pilipinas maging ng ibang bansa, Vietnam, diba? Cambodia, Taiwan, lahat mga kapatid nung nakapalibot dito sa may South China Sea, apektado. Pero mga tol, dahil nga alam ng China kung ano lang ang kapabilidad ng Pilipinas, nasanay na silang ginaganito tayo, eto, tayo talaga nagiging punterya. Hindi naman nila magawa yan sa Japan sa Vietnam 'di ba? Vietnam patuloy ang pagtatayo ng mga artificial island dito sa South China Sea. Ba't di nila ginagalaw? Ba't di nila magalaw-galaw? Ba't Pilipinas sila nang gagalaite? 'Di ba? It calls Beijing's actions bullying tactics. Ito. The Sandy Cay is a tiny sand bank in the disputed Spratly Islands. There you can see it on the map. The Spratly Islands claimed by China, Philippines, Vietnam and Taiwan. These islands are rich in marine resources and lie along crucial shipping routes. Despite its small size, its location between China's Subi Reef and the Philippines' T2 Island makes it strategically vital. Halos nasa gitna kasi kung kontrolado mo yan, talagang kontrolado mo na halos buong karagatan eh. Control of Sandy Cay would allow China to extend its military reach and tighten surveillance over Philippines-held areas. The region has seen dozens of confrontations over the past year. In August this year, Chinese and Filipino vessels collided near another disputed shoal. Marami nagsasabi bakit daw nung nakaraang administrasyon wala namang ganito mga pangyayari. Mas okay pa nga daw nung mga panahon na yun eh. Well, kung titignan mo, okay naman talaga dahil walang kaguluhan, walang tensyon. Pero okay ba mga kapatid yung halos sinusunod na lang natin kung anong sabihin ng mga dayuhang bansa? Kapalit ng kapayapaan, papasakop na lang tayo. Well, marami ko nabasang comment mga tol doon sa FB page natin. Kung magpasakop na lang daw tayo sa China. Kasi total puro buhaya naman yun nandirito sa Pilipinas eh. Kung magpasakop na lang daw tayo sa kanila, di baka yumaman pa tayo, umunlad pa tayo. Ano sa tingin ninyo? Comment nga kayo sa ibaba mga kapatid. May mga nag-comment kasing ganun eh. Mas mabuti magpasakop na lang tayo sa China. Baka ito na yung pag-asa nating yumaman pa ang Pilipinas, umunlad pa Pilipinas. Kasi kung ang mamumuno naman sa atin, puro mga buhaya. Wala eh. Malaya nga tayo, wala ngang may sakop sa atin pero naghihirap naman ng mga Pilipino dahil ninanakaw lang ng mga pinagkatiwalaan nating manguna sa atin. Well, yan ay sabi ng mga komento mga tol ha. Well, pwede kayong mag-comment sa ibaba kung ano yung magiging tugon ninyo dun. Comment kayo sa ibaba.
In the month of June, Philippines accused China's Coast Guard of using blades and axes during a clash in the South China Sea. South China Sea is one of the world's busiest shipping routes. The sea carries over 60% of global maritime trade. Oh, grabe no? Over 60% ng global maritime trade ang dumadaan dito sa South China Sea. It's also rich in fish and believed to hold vast oil and gas reserves. China claims almost the entire sea under its 9-dash line, which is a claim rejected by an international tribunal in 2016. Over the years, China has built and militarized artificial islands, deployed Coast Guard ships. China has also used gray zone tactics like water cannons and ramming to assert control. Diba lahat na sinasabi nitong reporter, yan ang totoo mga tol eh. Diba yan naman talaga ang katotohanan. Inaangkin nila, kiniklaim nila almost 90% itong South China Sea. Napakayaman kasi talaga sa mga natural resources yan. Sa mga isda. Pag yan ay nasakop mo, diba, talagang uunlad ka ng husto. Imagine mo. Kung gaano karaming isda ang pwede mong makuha dyan, kung gaano karaming mga langis ang pwede mong makuha dyan, tapos ibebenta mo sa ibang bansa. Kasi sosobra yan para sa inyo lang Sosobra yan, di ba? Napakayaman yan, kaya talaga napakatindi ng pagnanasa nila dyan. Pero nga, yan ay nireject na Pinawalang bisa, mga tol, ng Court of Arbitration, Permanent Court of Arbitration. Noong 2016, pero kahit na meron na ngang ganon, since wala ngang global police, walang law enforcement ang mismong korte, kanya-kanyang pagpapatupad yan ng batas. Kaya ang nangyayari mga tol, kung sino pinakamalakas, yun ang talagang mananaig. Kasi nga, sinong papalag kung ang kalaban mo napakalaki, dambuhala. O sige, hawak-hawak mo papel ng Permanent Court of Arbitration, hawak-hawak mo yung papel, iwinawagayway mo. Tapos ang nasa harap mo isang higanting bansang napakalakas. Anong gagawin ng Pilipinas? Siyempre, maghahanap tayo ng mga kakampi. Yung mga kasing lalaki niya. Yun ay hindi naiintindihan mga tol ng ibang mga mambabatas dito sa atin. Pero palagay ko talagang alam nila yon, pero pinipilit nilang baguhin for some reason na hindi natin alam kung ano. Diba? Posibleng baka kasi maka-China sila. Kung sasakupin man ng Pilipinas, mas pipiliin nilang sakupin na lang tayo ng China kaysa ng Amerika. Parang ganun mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.